Ang ganda. Parang wala ka sa station. Para kang nasa 5-star hotel. Ayan, so we're trying the famous Levon cookies. Very chunky as you can see, oh. O, diba? $12. Ilan na kaming kakain. So, sumikat to kasi dito bumibili ng cupcake sila Carrie. Gusto kong i-experience lahat. Talagang lahat is perfect. Pinagkakaguluhan, pinipilahan, it is indeed. Hello, good morning. We are now on board Statue City Cruises. Papunta tayo sa Statue of Liberty. So maulan pa rin pero according to the forecast, in 5 minutes titigil na daw yung ambo na yan. So hopefully when we get to the Statue of Liberty Island, wala nang ulan. So makakapag-picture-picture tayo. Kaso nga lang, since foggy, hindi natin siya tanaw from here. But when we get there, hopefully makakuha tayo ng magandang picture and shots. So galing sa hotel namin, nag-train lang kami, isang sakay lang ng metro. 9 stops and then naglakad ng konti, nandito na kami sa may battery park, may security, and then we are here. Ganun kadali lang. And hindi ko alam kung paano mag-work yung free. Na may free daw kasi na ferry, narinig namin, pero hindi ko alam kung paano siya. But this one, I booked it in advance, may time slots. So 9 AM kami, kailangan before 9 AM, nandun ka na sa may security. And then ito, anong oras na ba? It's 9 AM, nakasakay na kami sa ferry. Parang around $28 per person. May access sa mga, ewan ko, kung ano yan, di ko naintindihan, basta binook ko na lang. Pero tayo naman kasi, yung Statue of Liberty lang yung titignan natin. Gusto lang namin magpa-picture, diba? And ano din to, blessing din na na-experience mo din yung rainy season in New York. Nung pumunta kasi tayo before, sobrang init naman. Yeah, as in sobrang init. Oo. Eh okay lang ya, at least 'di ba? O titila din yung ulan according to the weather, ano. Drizzle lang. Hindi siya yung as in ulan. Yung kahapon talaga sa Brooklyn. Yung Brooklyn Bridge. Ang klase. Oo, yung para tayong nakipagsapalaran sa kapalaran. Oo, ayan, so pagdating doon, pakita namin sa inyo. Maganda naman yan. And this is Battery Park. Maganda din maglakad-lakad dito sa umaga. Okay. Ayan, so pinagbigyan tayo, tumila ang Julaners. So mag-picture na. So we have to hurry. Yes, yung ferry na 9 AM, yun yung unang ferry na dumaong dito sa Statue of Liberty Island. Ayan,
Ayan, finally, ito na si Maring Sol. Short for Statue of Liberty. Diba? Ang haba kasi pag sasayo pa ako si Maring Sol. Kaya ito yung sinuot ko para magkakulay kami. Twinning. Ilang minute. Hello! Sabi ko ipapa-flash ko na lang yung mga facts about the Statue of Liberty. Diba? Tulad ng galing yan sa France. It's made of copper. Tapos because of the reaction, naging green. Yung mga ganon. And kaya ako nagsuot ng green para magkakulay kami. Charot. The New York Stock Exchange is behind you. Yes. Nandito tayo ngayon sa Liberty Bagel. Highly rated daw ito. So, subukan natin, di ba? Order lang tayo ng isa. So, everything to. So, hati-hati lang kaming tatlo dito. Wow! Ang init. Masarap yung bagel kasi nila. Tsaka very generous sa filling. So for $15, sulit na to kasi pwede kayong mag-share. So pagkagaling mo kay Sol, diretso ka dito, di ba? We'll enjoy. Ayan, so nandito tayo sa Oculus. This is a mall na may napakagandang architecture. Dito lang to sa may World Trade Center. So from the Statue of Liberty, nag-bagels, Wall Street, and nandito naman kami. Lahat po yan magkakalapit lang. Diba? And libre, magpa-picture dito. Diba? Bongga. Ayan, so another site dito sa downtown is the 9/11 Memorial Site. So yung former na World Trade Center, yung Twin Towers. So ngayon, ito na siya, yung parang hukay na lang and then naging memorial site. Ayan, so nakasulat ata dito the names nung mga victims nung 9/11 attack. So itong pinuntahan nating una, this is the North Tower. This was the location of the North Tower. Tapos dun sa kabila, yung South Tower naman na sunod na inattack. So yung North yung unang, 'di ba, unang tinamaan nung plane. And then, ito naman sa likod ko, ayan na, the symbol of recovery, the new World Trade Center, and also the tallest building in New York.
Ayan, for lunch sa Joe's Pizza dito sa may financial district. Yung sa Times Square kasi kagabi talaga, grabe. So dito, medyo manageable yung pila. So hopefully makakuha tayo ng nice spot to eat. Ayan, habang mainit, tikman na natin. Alam mo kung ba't siya masarap? Kasi yung crust, hindi masyadong makapal. Ewan ko, mukhang overload. Kukurutin ko na kasi share po kami. Yung kagabi kasi, makapal yung crust. Although masarap din yon. Ito manipis, Italian style yung crust. By the way, ang pizza po, dinala ng mga Italiano sa New York. In Italy, ang pizza individual, yung medyo mas maliliit. Nung dumating dito, lumaki po, tapos nagkaroon ng slices na ganito. Ganun lang, that's just a very brief history. So we will enjoy bago pa lumamig, pero masarap. Pumila ka. Yun nga, since binagyo tayo kahapon dito sa Brooklyn Bridge, nandito na to sa downtown. 8 minutong lakad lang from Joe's Pizza, and here, we're back. Hindi tayo nakapag-picture kahapon. Diyos ko, paano ka makakapag-picture? Nililipad ka. At least ngayon, medyo kalmado. Yung crowd lang ang hindi kalmado ngayon, ang daming tao. Pero we'll manage. Ayan, so magpi-picture taking na kami dito. Ayan, mag-hi kayo, ma'am. Mga kababayan natin from the UK. Also visiting New York. Oh, happy birthday and happy Father's Day po. And of course, also within walking distance from our hotel and just lang ng 5th Ave is the famous Grand Central Terminal. Ang ganda, 'di ba? And syempre yung isa sa aming mga favorite na movies, yung I Am Legend, na dito shoot sa New York. 'Di ba diyan 'yon? Diyan siya sinabit si Will Smith nung mga zombies. Ang maganda kasi dito sa New York, ang kailangan mo lang talagang paghandaan na gagastusin is, well, syempre kung galing ka sa Pilipinas, yung airfare and yung hotel. Pero yung mga ganitong sites, actually walang bayad. 'Di ba? Yung public library, kung ang habol mo lang is picture-picture. And katulad nung Statue of Liberty, magkano lang naman ang bayad sa ferry. So, hindi masakit sa bulsa. 'Di ba? Halika, pumasok tayo dito. Ang ganda. Parang wala ka sa station. Para kang nasa 5-star hotel. I'll try to let them 65 by June 22nd. Wow! Advance happy congrats. congratulations! Sabi ko si Chef Army yun, sabi ko saan si Miss Dayan? Wala po, ayaw sumama. Si Erin, Wala din po. Teresa,
Ay, si Teresa kasi may family, ano siya, inakasikaso. Mami Rose. Ayaw din po magbiyahe. At syempre, ang Rockefeller Center. Diba? Nakapagpasko, nagiging ice skating rink po ito. At nandoon yung pagkalaki-laking Christmas tree. Diba sa Home Alone, nung nawala si Kevin, dyan sila nagkita ng kanyang mood Raquels. So, masarap maglakad-lakad dito. May mga shops din sa ilalim. Actually, nandoon sa rooftop, sa penthouse ba yun? Or rooftop nga, yung top of the rock. Yung makikita mo yung buong New York. Kaso lang, with this gloomy weather, hindi natin sure. Diba? Kaya, pinagpaliban na po muna namin. So, ayan, maglalakad-lakad lang kami. Ayan, so finally, kakain tayo dito. Share-share lang, merienda lang kasi. So again, dito po ito across Hilton. Ayan, let's enjoy! O diba, $12. Ilan na kaming kakain. Tsaka fresh. We'll enjoy! Sarap! Sarap naman yung hotdog. Yun nga lang, maliit. Manipis, parang dalawa makakain mo. Magkano ba isa? $7. 7. Natin parang Oo, syempre nasa New York ka. So kung gusto mo ng budget na mabubusog ka, dalawa dapat. Or maghahalal guys ka. Maghahalal guys na lang ako. Okay, patikim nga. Ang nipis nga nung hotdog. Ang lambot nung bread. Everything tastes fresh. Di ba? Bagong luto, even the hotdog. Kaso lang ang nipis. Para siyang yung Vienna sausage na nakalata. makakadalawa ka. Oo, Oo. Oo. Well, ako, it's good to experience it. Pero kung yung meal or merienda, maghahalal guys ako. Yes, yun talaga, super sweet. Oo. Or kung ito, kailangan ko is, sasabihin ko double hotdog. O, yung Magnolia Bakery, pinipilahan pa rin. So, sumikat to kasi dito bumibili ng cupcake sila Carrie. Ang bibili natin ngayon ay yung kanilang bagong strawberry pudding. Kasi yung banana pudding nila masarap eh. Meron po sa atin, M Bakery. I believe, same iisa lang. Tikman natin yung strawberry pudding. Para medyo hindi na popular yung cupcakes talaga ngayon. So, ang dinadayo dito yung mga pudding-pudding. I will try the strawberry shortcake pudding of Magnolia Bakery. Lasang natural.
Parang strawberry shortcake in a cup. And mas gooey yung kanyang cream. Wala akong nalalasahan na syrup, na flavoring. It's just the fresh strawberries na parang kinat, tapos hinalo nila dun sa cream and custard, and then they layered it with the pound cake, and yung pound cake ay moist din. So, ibig sabihin, bagong gawa yung pound cake. It's good. And surprisingly, para kasi sa akin medyo on the sweeter side yung mga desserts, mga cupcakes ng Magnolia Bakery. But this one is just perfect. Perfect yung sweetness niya. Oo, so kung ito tatanungin mo, worth it bang pilahan? Yes. Kasi alam mo yung lasang homemade. Yun naman talaga ang kanilang concept. Now the banana pudding, sarap din. You can see here, ayun yung pound cake, yung saging, yung custard. Iko-compare ko siya dun sa nasa atin sa M Bakery. Yung nasa atin kasi parang medyo mas maliliit yung hiwa nung cake and nung saging. Dito mas malalaki, so mas feel mo. Pero may advantage naman yung mas maliliit ang hiwa. Pag mabilis kang kumain, yung matitira sa ilalim, lahat is pantay-pantay. Pero me personally, mas gusto ko yung ganitong chunky. Mas na-appreciate mo yung layering ng mga ingredients. Anyway, nagulat ako kasi ang sarap pareho. Pero yung kape daw, hindi ka maipaglalaban. Binanggit ko na to sa ibang vlogs before, dito sa Amerika. Ang mga coffee, medyo hindi ka talaga maipaglalaban. Kaya ako may baon akong instant coffee na Vietnamese in order ko sa Lazada. Tsaka yung Starbucks na instant. Anyway, we will enjoy this. Masarap. Kaya alam mo, hindi tayo magtataka bakit hanggang ngayon ang Magnolia Bakery pinipilahan. Kasi hindi pwedeng sikat ka lang eh. 'Di ba? Hindi pwedeng since 1996 ka lang eh. Kailangan yung produkto mo mismo yung magsasalita para sa'yo. Diba? Ayun lang. We'll enjoy. Tapos balik kami sa hotel. We will refresh for our dinner. Okay, so for dinner, nandito tayo sa Uwijimi. So 1-star Michelin restaurant specializing in Korean-American cuisine. So, ito yung first course. Meron beef tartare, parang soup na may broth, na may foam. And then this one is yung hamachi. So, simulan daw sa beef tartare. Walang lansa. And then this one, parang soup na may shiitake. Ang sarap nito. Para siyang yung may, alam mo yung chawamushi, yung steamed egg. There's sweetness na nalalasahan ko, but the sweetness is coming from the natural ingredients. Hindi yung parang inasukalan. And lasang-lasa ko yung shiitake, yung gulay, yung eggs. And then this one is hamachi. Very refreshing. Sarap. This one is my favorite. Diba? Ang sarap. Ayan, so looking forward, merong pang 4 na parating. Sarap. Tapos parang may crispy rice, vegetables, and yung sauce niya blends really well with the freshness of the trout. And look at the fat layers. Masarap yan. Scallops. May smoky flavor. Alam mo yung parang tinapa yung scallops pero without the excessive saltiness. You taste the sweetness of the scallops and yung smoky. Diba? And yung aftertaste is parang, nandun yung Korean, parang gochujang, Korean spice, pero walang anghang.
Ay, masarap. Very subtle yung lasa niya. Hindi natabunan ng kahit na ano yung scallops. So far, very good. So ito daw is the Ouija bowl and this one is sea urchin. Haluin daw ng konti kasi sa ilalim may seaweed rice. Look at that. Masarap, ang fresh. Basic lang siya, seaweed rice. And then yung seafood, sobrang fresh. So yung natural flavors nila, nagbe-burst. Sama-sama. Ang sarap. Parang sushi bowl. We'll enjoy this. Oo nga. Nakaka-refresh. Ang galing ng pag-develop nila ng menu. And of course, the execution. Ayan! So, tapos na kami mag-dessert. Hindi ko na na-explain yung main course, di ba? I ordered Wagyu. So, for the Wagyu, there's an additional $20 or $30. $35. Tapos si Larry and si Rosette, they ordered the duck. So, tinikman ko din yung duck. I mean, it's perfectly cooked. Even the Wagyu is perfectly cooked. It's very tender. Medyo nawala lang yung surprise. Diba? The element of surprise. Kasi from the appetizer up to yung seaweed rice na may fresh seafood sa ibabaw, yung ramyun, lobster, lahat yon ay wow. The flavors, bursting. Nandito yung the use of mga local, yung Korean spices. Pagdating dun sa main course, nawala yon. Yung parang, it's your usual, okay, Wagyu na may sauce, na may layered potatoes. But don't get me wrong, it's perfectly cooked. It's good. Kaso lang, parang dun sa John George, yung Wagyu siya, pero yung cheese sauce, yun talaga yun eh. Na parang magugulat ka, wow. Yung may wow factor. Oo. Ito, it's good, but walang wow. Pero, bumawi sa dessert. Yung donut, nagustuhan ko siya. Masarap yung donut. Yung bingsu is also good. Oo, good, pero kasi, Ano? yung sa Bangkok, diba, na-try natin recently. So parang nung unang subo ko, parang ay familiar. Parang nagawa na kasi to dun sa Yes, sa after you. Pero masarap siya. Masarap siya. No? Anyway, we are looking forward na in the future for sure kasi nga I believe kabibigay lang nung 1 star sa kanila. So pag ganon, marami pang mga changes, improvements na mangyayari sa menu. Pero for $150 na 5-course dinner menu at ay 1 Michelin star restaurant, very reasonable na po yung presyo na yon for New York. So parang it's a steal. Kaya nga mahirap kumuha ng reservation. 'Di ba? And happy ka naman sa dinner. Oo, yung experience is Yes. Kakaiba, 'di ba? Kasi normally mga French, mga ano, ito parang taste of Korea. parang nagulat nga ako nung sinabi mong Korean. Yes. Diba? Oo. Kasi maganda din yung hindi experience mo, not just mga Western. Pero ito, di ba, makita mo kung paano nila pinresent yung mga foods na ito, di ba, ito yung mga classic na mga traditional na mga servingware. Kasi po, for a Michelin rating, nagmamatter din. Hindi lang talaga yung pagkain, ha? Even the ambience. Oo. Even the ambience. Yung ambience lang, it's very casual. Actually, ang advantage nito is hindi ka mai-intimidate. Diba? Unlike katulad dun sa John George, parang hindi ka pwedeng mag-slouch. Kailangan May dress code. may dress diba? code. Dito medyo casual dito.
Okay, so anyway, we enjoyed. We're going to ask for our bill. Yun lang. And then uwi na kami. Thank you for joining us again. Hello! Good morning! So, nandito tayo sa Hudson River Park. And behind me, ang tawag nila dyan ay Little Island. So, man-made island daw yan. Ang ganda, oh. May mga, ano bang tawag dyan? Parang lotus. Di ba? Pods. So, itong Hudson River, this is popular dahil ito yung pumapagitna sa Manhattan and New Jersey. Diyos ko, basang-basa tayo sa ambon at ulan. Well, blessing yan ang bungad ng New York sa atin. Pero buti ngayon, ano lang, drizzle, yung parang ini-sprayan ka lang ng Evian. Tumigil lang sana tong drizzle. Maya-maya naman daw titigil na. Okay na, masarap nang maglakad-lakad. Diba? Yun nga lang, hindi mo masyadong makikita ang skyline ng New York at New Jersey. Ayan na ang New Jersey sa kabila because of the foggy weather. But nonetheless, maganda pa din. Ayan, ang mga pods. Caviar, horseradish, and parang seafood broth emulsion. Tikman natin yung emulsion. So good. The salmon is torched, so it's cooked. Perfectly cooked yung isda. Parang gusto mo ng kanin. Diba? Kasi may oriental, ano siya? Siguro naman sa mahal ng binayad mo, pwede ka humingi. So this is the last, the halibut. Wow, perfectly cooked. Meaty to, no? Super Very meaty yung lasa. mas masarap yung ano. Yung sauce. Parang hindi ka kumakain ng isda. Parang sa main course, ito yung pinaka nagustuhan. Kasi talagang full body. Tapos yung fish, maganda yung texture. We'll enjoy. Ayan, so natapos na ang ating tasting menu sa La Bernardin. And we're very lucky kasi nung nag-request kami ng picture with Chef Eric, ay nako, napagbigyan. Diba? So, ikaw ba i-recommend mo? Yes, siguro for if you have a special occasion, 'di ba? Pwedeng dito. Pero siguro ako personally, I'll just get the 3-course. Yung lunch menu. The 3-course. Pag dinner, they have the 4-course na tasting menu. Yes, kasi even though tasting menu siya, malaki yung portions. So, like for me,
mas okay siguro kung 3 course lang para you can really enjoy each course. Oo, kasi na-overwhelm siya, nabusog na siya, kalagitnaan pa lang nung tasting menu. Ako naman po, I chose the tasting menu. Actually, wala na silang choice na dalawa kasi it has to be per table. I chose the tasting menu because it was my first time at La Bernardan. So, I wanted to taste everything. Gusto kong i-experience lahat. And so far, talagang lahat is perfect. When you say perfect, it's perfectly cooked, it's perfectly seasoned. Don't expect na masasurprise ka sa kada dish na lalabas. Kasi some of the dishes are very straightforward. So parang yung tuna carpaccio, it's tuna with foie gras and with toasted bread. That's it, with olive oil. Pero only the best ingredients. Lasang-lasa mo talaga yung pagiging natural. Yes. Diba? And lahat is masarap. No? It's not pretentious. Yun yung ano eh. And they did not overdo it. They just did it perfectly. As expected, with a three Michelin star restaurant. Consistent. Na Yes, since opening. For almost 2 decades. 3-star. Hindi nawalan. Hindi nabawasan. And kung kaya pang dagdagan, pero I believe hanggang 3 lang talaga. So ayan, shinare namin sa inyo. And this is a dream come true. Kasi sa ilang beses kong pabalik-balik ng New York before, syempre, hindi pa ako nakakaluwag-luwag noon. Hanggang doon ako sa 3 course dati ni John George, which is mahal din. Pero ito kasi, if I may say, napakamahal. Pero sabi ko, kailangan kong to pa rin yung pangarap kong makakain dito, di ba? So hindi ako bibili ng bag or anything. Wala akong biniling anything because nilaan ko talaga yung budget para ma-experience natin yung La Bernardan. Parang for this trip, 'di ba? Parang wala talaga tayong shopping. Yes. Parang yung budget was really allocated to For experience. To experience the restaurants na talagang Yes. nasa bucket list na for a very long time. Oo. So I'm sure marami sa inyo mga foodies na gusto nyo ding masubukan dito. Pag nasa New York kayo, why not? Nag-reserve ako 3 weeks in advance kasi medyo mahirap po kumuha ng slot. Punong-puno sa loob, punong-puno. And if you're planning to do the tasting menu, which I would recommend, especially kung foodie ka, no, if you're after the experience, do it ng lunchtime. Kasi pag dinner na ko, ako, busog na busog ako. Hindi mo kakayanin. Na hindi tayo nag-breakfast to prepare for this 8-course tasting menu, di ba? Yes. Pero still, parang medyo na-overwhelm pa rin ako dun sa dami. Babalik pa ba ako? Yes. Pero ang kukunin ko na lang is the lunch menu. Which is 3-course lang. The 3-course na around $100. Kasi yon is medyo pasok sa budget. Ito kasing tasting menu, isipin mo na lang na para kang umattend ng isang tour that you want to do for experience. 'Di ba? Ganun na lang yung iisipin mo doon. It's really an educational experience more than mabusog. Mga CPA, 'di ba? Wala. Ayan, we are here of course sa very popular na Levan Bake Shop. Pila balde, pero mukhang mabilis naman bumili lang tayo ng cookies. Ayan, so we're trying the famous Levan cookies. Very chunky as you can see, oh. So tignan natin kung kasi ako more on the chewy, thin cookies. Pero ngayon in Manila, nauuso na yung ganitong mga chunkier cookies kasi for the consumers, parang syempre, 'di ba, mas sulit, mas makapal.
Masarap naman siya. Lasa mong they use high quality ingredients. Hindi siya masyadong matamis. Nabother lang ako sa size kasi actually para na siyang scone. Yung laki ng cookies niya, it's very chunky. But again, masarap. Doon sa mga bakers, paano nyo ma-achieve yan? Convection oven po ang gamit nila. Kaya yung labas is crusty. The inside remains soft. Yung may electric fan, yung loob ng oven, masarap siya. Actually, fineel ko, kasi nga sanay ako dun sa cookies na maninipis. Pero ito, for a change, it's good. So, pag nasa New York ka, bisitahin mo. 'Di ba? Kasi syempre, iba yung na-experience mo mismo. Oo, yung classic lang po ang tinikman ko. Tikman nyo. Yung ibang flavor. Magsabi din niya ng pizza. Meron tayong mga Guest taste. New Yorkers. Diba? Yung isang cookie pang pamilya. Coconut yun nasa dulo. sarap. Ito for a change, it's the chunky cookie na para na nga siyang scone. 'Di ba? Pero masarap. Lasa mo yung high quality ingredients. Yung may coconut, masarap. Para siyang chocolate chip cookies na may coconut macaroons. Halo. Bet na bet ko yung may coconut. Kasi yung sa una, hindi ako masyadong napatahimik ako, hinahanap ko kung saan ako masusurprise eh. Yung may coconut, dayan sarap. Gusto mo yung may ibang ano? Yes! Yun yung chewy. Ayun ang orderin nyo. So good. So umorder din kayo nun para matry nyo lahat. So dito, pagpasok mo, each person will be given a ticket. A ticket like this. So you go to the counter and then kung whatever your order is, ililista nila dyan. You cannot leave the premises without surrendering the ticket kasi dito nila ibabase kung magkano yung babayaran. This is the pastrami. Nirecommend niya na lagyan ng cheese. And kung ano-ano. This is the corned beef, just mustard. And ito yung salami. This is the pastrami. Very good kasi ang sarap ng tinapay. Hindi mainit yung tinapay pero it tastes fresh. And yung laman talaga, yung meat, hindi sa lasang processed. So alam mong maganda yung pagkakagawa. It's slow cooked. Masarap yung salami nila kasi ganun din, hindi sa lasang processed. And since this is aged, the flavor is more developed. Mas mahal yung aged salami. Ang sarap. Yung corned beef, tumikim tayo dito. And kakainin mo daw yan with pickles. Really good. Kaya no wonder bakit dinadayo. Ito talaga yung may karapatang i-label na legendary because it is really legendary in New York. Pinagkakaguluhan, pinipilahan. It is indeed. Hindi mo kasi pwedeng sabihin pinipilahan lang eh. Hindi mo pwedeng sabihin na sikat lang. The food, the flavor has to speak for itself. So dito, in fairness, totoo naman talaga. Hindi po siya mura ha, pero alam mo naman, nice things in life
most of the time are expensive. Diba? Most of the time, hindi naman all the time. So anyway, we're going to enjoy our early dinner. Ang sarap. Hi! Mga kababayan natin nasa Cannes. Ayan, so nasa Jollibee tayo and we ordered Chicken Joy. They have adobo rice. Isa lang. Order tayo ng isang spaghetti. Titikman lang natin. Drinks and dessert. Wow, may ube pie. Order tayo ng isang ube pie. Ayan, so hihintayin na lang natin. Adobo rice, chicken, mixed. Ako pwedeng spicy yung kunin ko. Tapos yung spaghetti nila, nagme-melt yung cheese sa ibabaw. First time ko kakain ng Jollibee abroad. Sabi na nga ba al dente. Ganyan ang gusto ko. Pero kasi sa atin kasi, maraming mas type nila yung medyo well done, yung noodles ng pasta. Ako naman, ganyan yung gusto ko, yung may kaluluwa pa yung pasta. Al dente. So I guess, I'd have to fly to New York. Char. Para mag-Jollibee ng al dente. Pero masarap yung spaghetti sa atin. Oo, masarap yung sauce sa atin. May difference pero yung pasta dito Uy, masarap yung adobo rice. Alam mo, may nagsabi sa akin na viewer daw natin yung owner ng Jollibee. Diba? May nagbulong lang sa akin. Baka maglagay kayo ng adobo rice sa atin. Ang sarap ng adobo rice eh. Yung chicken, tikman natin yung chicken. Ang sarap ng chicken talaga ng Jollibee. Well, kahit naman nasaan, di ba? Kahit nasa Pilipinas ka, nandito ka masarap. Nakaka-proud kasi, may isang episode si Joshua Wiseman, mag-chicken, tumikim siya ng mga chicken from different fast food chains here in the US. And ang nanalo is Jollibee. Ang sarap. Ayan, we will enjoy our dinner part 2. This is their famous ricotta pancake. Look how fluffy. Ay, umuusok pa. Avocado toast, bacon, and fruits. We're going to enjoy our breakfast. Ako kasi pag pancake, butter, and yung kanilang maple syrup. We will enjoy. Masarap, di ba? So, yung bagel dito sa pop-up, isasawsaw mo. Oo, tsaka mainit-init pa yun nung doon niluluto. Masarap. Sarap yung everything. Plain. Pinakagusto ko yung everything.
Pick me up, pick me up. Yun ang ibig sabihin ng tiramisu. Hay, ang sarap ng dinner namin. Ang fresh kasi, yung pagkakaluto, very straightforward. Ngayon naman, bibisitahin natin yung aking school. Yung reason kung bakit ako napadpad dito sa Boston.